Naniniwala ba kayo na tayong mga Pinoy ay mayayaman at nasa atin na, nasa Pinas na yung ating likas na kayamanan para kumita? Naniniwala ako dyan, isa ako sa naniniwala dyan na tayong mga Pinoy is mayayaman, madiskarte. Kaso nga lang, kulang lang tayo sa kaalaman. Napapansin nyo na yung mga dayuhan pumupunta sa Pinas para magtayo ng negosyo, para mag-invest, para kumita. Bakit? Kasi alam nila na sa Pinas meron tayong maraming source of income at ang mga Pinoy din madaling mauto. So tayo namang Pinoy, kulang lang kasi tayo sa kaalaman. So ang discuss natin ngayon is yung tinatawag na assets and liabilities. So ang video ko ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ba yung assets and liabilities. Kasi sa atin, karamihan sa atin na hindi alam kung ano yung meaning niyan. So, yun po ang kadalasang nangyayari sa atin kung bakit kahit malaki yung sahod natin at nauubos sa mga bagay na hindi mo alam kung saan napunta yung pera na ating pinagsisikapan, no? So, meron din akong kaibigan din na ayun na nga, mabilis lang makaipon, pero ayun lang at kulang lang talaga sila sa aral kung ano yung ibig sabihin ng assets and liabilities. So, yun din tinatawag nating cash flow. So, natutunan ko to guys, kung kayo ay mahilig magbasa sa libro ni Robert Kiyosaki, nandun po sa Rich Dad and Poor Dad, nandun po ang lahat ng matutunan nyo kung gusto nyo matutunan yung aral na discuss ko ngayon. So, assets and liabilities, saan ka ba dito? Ano ang meron ka sa dalawang ito? So, i-discuss ko ngayon ayon sa aking kaalaman kung ano yung assets and liabilities for me, no? So, hindi naman po tayo eksperto, no? Share ko lang yung aking kaalaman. So, ano nga ba yung assets? Tinatawag nilang assets. Dati guys, hindi ko alam to eh. Dati hindi ko alam yung liabilities. Hindi ko alam dati kung ano yung cash flow. So, ang asset guys, assets, ito yung mga bagay is anything that puts money in your pocket. Ibig sabihin, mga bagay na nag-generate sa'yo ng income, na nagbibigay sa'yo ng income. Bagay, alimbawa doon bagay o negosyo, investment, real estate, at iba pa na nag-generate sa'yo ng nagbibigay sa'yo ng pera. No? Nung hindi na ikaw ang maggagawa. Mga example nito yun, nagnegosyo, real estate, investment at iba pa na alam mo nag-generate ng pera at nagbibigay sa iyo ng pera. At ang liabilities naman is anything that takes money out of your pocket. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na kumukuha sa iyo ng pera, no, na hindi ka nagkumikita. Ibig sabihin, yung mga bagay na in-order mo online, yung mga pagsi-shopping mo, pagbibili mo ng mga bagay na kasi sale sa mall, binibili mo siya na hindi naman talaga totally kailangan sa iyo. Bumili ka lang kasi nga sale, nakita mo sale na may pera ka naman na kaya mo siyang bilhin, binili mo na agad, no? So, yun po ang kakulangan sa ating mga Pinoy, na kahit na tayo ay malaki ang ating sweldo, pagdating ng katapusan, gipit pa rin tayo, no? Nagtataka ka na lang kung saan napunta yung aking sahod, bakit ganito ganyan, kulang pa rin, no? So, yun po talaga ang kulang sa atin, kaalaman po talaga ang kulang sa atin. So, example po, bigyan ko po kayo na example, no? Halimbawa, may pulubi, bigyan mo siya ng 1,000,000. Sa tingin nyo, after a year, 2 years, 1 year, 2 years, sa tingin nyo, anong mangyayari kay pulubi? So, back to normal ulit siya, no? Pulubi ulit siya. Kasi nga, kulang siya sa kaalaman kung anong gagawin doon sa pera.
Kung ang gagawin dun, gastos na ng gastos, pang palibre. Kasi yun ang sa ating Pinoy, mahilig tayo maglibre, di ba? Yun ang talaga sakit natin, kahit walang-wala na tayo, papalibre pa tayo, no? Ma-pride kasi tayong mga Pinoy, guys. Totoo naman talaga yun. Kahit walang-wala na tayo, magawa pa nating magpapalibre sa ating mga barkada, kahit walang-wala na. So yun ang isa sa dahilan kung bakit tayo nagigipit. Na wala namang masamang magsabi ng no. Walang masamang magsabi ng pass muna, nagtitipid ako, no? Walang masama doon. Hindi lahat hindi araw-araw Pasko, no? So walang masama sa pagsabi ng no. So ayun, anong mangyari kay pulubi? So back to zero siya, back to normal siya. Magiging pulubi siya ulit after 1 year, after 2 years. Kasi nga wala siyang kaalaman kung ano ang gagawin niya doon sa pera na binigay sa kanya ng 1 million. So, ito naman, yung mayayaman, halimbawa, yung mga may-ari ng Jollibee, may-ari ng McDo, may-ari ng SM, kung tanggalan mo siya ng mga assets, kung tanggalan mo siya ng kayamanan, anong mangyayari sa kanila? No, after a month, makikita mo, nagtayo ulit yan ng negosyo. No, kasi iba yung mindset nila, guys. Magkaiba yung mindset sa entrepreneur mindset tsaka sa mindset na tambay lang. Yung entrepreneur mindset, guys, marami yung diskarte kung paano kumita ulit. No? Madiskarte yung mga yan. So, ganon, after a year, babalik ulit sila sa pagiging negosyante, sa pagiging mapera. No? So, bigyan ko kayo na example ulit sa mga bagay na pwedeng magbibigay sa atin ng tinatawag din assets na mag-generate ng income. Halimbawa, bumili ka ng bahay. Yung bahay na yan, sa tingin mo, yan ba ay asset o liabilities? Depende, no? Depende. Bakit ko nasabi depende? Ganito yon. Ang bahay, kung iyan ay iyong paupahan, mag-generate yan ng pera sa'yo monthly. So, may magbibigay sa'yo ng pera monthly. So, yan ay assets. Kung yung bahay naman ay tinitirhan mo lang na kung masabi lang na may bahay ka, maganda ang bahay mo, hindi nag-generate ng pera sa'yo monthly, yun ang tinatawag na liabilities. Kasi gumagastos ka ng tubig, gumagastos ka ng kuryente, at etc. pa kung may masira sa bahay mo, kailangan siya ng maintenance. So, yan ay tinatawag na liabilities kasi gumagastos ka na walang bumabalik sa iyong pera. Example, cellphone. Yung cellphone mong mahal, depende rin yan kung yan ba ay assets and liabilities. Kung yung cellphone mo, ginamit mo sa negosyo, whether online, selling, nag-online ka, nag-negosyo ka, online, yan ang tinatawag na assets kasi nagbibigay din sa'yo ng pera yung cellphone mo or computer. Pero yung cellphone mo, ginagamit mo lang sa pag-EML, pagpo-post online na walang kakwenta-kwenta, panonood ng Netflix na walang kakwenta-kwenta, na ikaw pa ang gumagastos ng load. So, yan ay tinatawag na liabilities. No, gets nyo po ba kung ano yung differences sa assets and liabilities? So, sana po maintindihan natin ang pagkaibahan ng assets to liabilities, ang needs at saka wants natin. So, kaya nga maraming tao na nagtataka na kahit malaki yung sahod nila, nandun pa rin, gipit pa rin. Kasi nga, mas more sa kanila ang liabilities than to assets. No? So, yan po ang konti kong explanation about liabilities and assets kasi nung isang araw napag-usapan namin yan ng kaibigan ko at hindi rin niya gaano naintindihan kung ano ibig sabihin ng assets and liabilities. So again, ang assets, guys, is yung mga bagay, Tagalogin ko na lang ha, para masimple, no? Ang assets, yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng pera. Yung mga negosyo na nagbibigay sa'yo ng pera. O again, bagay na lang, no? At yung liabilities naman, yung mga bagay na gumagastos ka, hindi nagbibigay sa'yo ng pera. Example na lang, cellphone natin, no? Pinakamadaling example ko, cellphone, guys, kasi lahat ng tao,
mga bata matanda gumagamit talaga ng cellphone. Pero yung cellphone mo, ginagamit mo lang sa mga, wala lang, pag i-ML mo lang, manonood lang ng mga YouTube. Hindi mo ginagamit sa negosyo. So, dyan ay tinatawag natin liabilities, no? So, napakasimple lang, di ba? Napakasimple lang paliwanagan sa ating assets and liabilities. No? Sana maintindihan po. At sa susunod, yun ang iba naman pag-uusapan natin. At sa nag-request nito guys, na pag-uusapan daw natin yung asset and liabilities na maraming salamat. Yun lang po ang aking paliwanag for today's video sa aking vlog. At thank you po pala sa nagbigay ng idea o kung ano yung pag-uusapan ko. So magbigay po kayo ng ideya po kung ano po pag-uusapan natin sa susunod. So, again, assets and liabilities, ano ang meron ka sa dalawang ito. So, comment po kung ano po nagustuhan nyo sa ating vlog or video na to. Kung may idadagdag po kayo, so, comment nyo lang po sa ating video na to. Thank you po. At sa hindi pa naka-follow, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel po. At follow, at comment and share. So, thank you so much.